Hello. Part 2. Part 2 ng paggagawa ng malunggay powder. Ito na yung una, pangalawa, pangatlong salang, pang-apat. Hanggang pang-apat na salang ito. Yung pang-5 kasi andun pa sa kawali. Pag natapos ko, pag kaunti na lang to, yun ang dudurugin ko dito. Kasi natigil yung pagbibideo ko, nag-overheat yung telepono. Nawala ang ilaw. Madilim dito sa kusina. Yung bahay ko dito, ano lang naman to, row house. Alam nyo ba, pag row house, mura lang ang hulog, yun lang ang kaya ko. Magkano lang sweldo ko nung araw sa factory? 350. 2006. Nagsara yun, 2006. Ang aking sweldo, 350. 20 years ako. Oh, ngayon, magkano na ang sweldo? Ilang taon na ako walang trabaho. Noong ito kinuha kong bahay na ito, mga 2002 siguro, 2003 lipat na kami kasi nangutang ako nun para lang mapa-extend ang kusina, malagyan kisame, kahit papaano napatiles ko yung CR at lababo, pero yung sahig nito wala. May kisame, extend harap likod, 36 square meter lang to. Magkano lang hulog nito sa bangko noon kasi hindi ako nakapasa sa Pag-ibig. Ang hulog ko sa bangko, 4,100, 7 years to pay. Siyempre, nahirapan na ako maghulog nung nag-asawa na yung mga kapatid ko. Buti inalok ako ng Pag-ibig na i-convert sa Pag-ibig. Ang pinili kong, nakahulog na akong 4 years sa sa bangko. Ang pinili kong hulog, 2,100. Pero 10 years to pay. Imbis 3 years na lang, sa 4,100 monthly, 3 years na lang, tapos na. Kinonvert ko sa Pag-ibig para nga hindi mailit. Kasi hindi ko na kayang hulugan Baon-baon na ako sa utang. Magkano lang sweldo ko. Laki-laki pa ng pamasahe dito. Laguna ako nag-uuwian araw-araw. Asawa na yung mga katulong ko sa paghulog. Kaya nilipat ko sa Pag-ibig, 2,100 ang hulog. Natapos ko 2012. Nagsara ang pabrika 2006. This 6 years ako naghulog, wala na akong trabaho. Doon na ako nakatira kila Emily noon, nananay kaming basahan. Tipid-tipid talaga ng todo. Para lang may panghulog ako dito. Tapos, may time pa noon na hindi ko talaga nahuhulugan ng bahay na ito. Nung nagsara ang trabaho namin, hindi ko na nahulugan. Pinadalhan na akong sulat ng Pag-ibig. Na pag hindi ko nahulugan, iilit na nila. Kaya, pumunta ako noon sa Makati. Doon, para lang makipag-usap sa manager, pinagawa akong sulat na hindi na ako papalya sa paghuhulog. Kaya ayun, tipid-tipid kami talaga noon sa pagluluto ng ulam. Dahil wala na kaming trabaho. Buti kamo si Emily, pinagtatabi niya na talaga ako ng panghulog. Pagtumba ng buwan, punta na akong Makati. Maghulog na ako doon. Hanggang matapos ko 2012. Awa ng Diyos. Nung matapos naman ako sa bahay na to, sabi ko kay Emily, ikaw naman magpagawa ng bahay mo kasi hindi man tapos na tapos talaga bahay niyan Tapos binaba pa sa loob. Dahil yung pala, alulod lang pala sa kapitbahay ang problema. Tumataga sa pader ang ulan. Kaya binabaha ang loob namin noon. Tapos wala pa yung 3rd floor. Noong nakaka-loan kami sa sa lending, pinagawaan niya ng bubong, nagkaroon ako doon ng CR, nagkaroon ako doon ng sariling kwarto.
sa third floor. Nagkabubong na yung third floor niya kasi hanggang second floor lang bahay niya eh. Semento. Semento ang pinaka tuktok. Eh, tumatagas din pala ang ulan pag ganon. Tatagas sa loob. Tapos, yung semento kasi parang sobra nang nababad sa tubig. Tumatagaws na rin doon sa pinaka second floor. So, may nagsabi, pabubungan mo na. Ayun, nag-loan kami sa lending. Siya naman ang nagpagawa ng bahay niya. Total, nagsakripisyo naman siya. Ito na pala yung panlimaw. Panlimang salang. Mas malakas ang kanan ko, pero ang balikat ko nga, iniinda ko eh. Sakit ang balikat ko. Napasma ata. Sobra kasi masipag. Tapos ligo. Di ba sobrang mainit? Pagdating ng hapon, nagliligo ako. Ako pa naman ang sipag ko magkukuskus ng mga dingding, pader ng CR, lababo. Ang hilig ko ba magkuskusin niya mga pag-itan ng tiles. Hindi ko nga lang maipakita dito na ang tiles ko eh. Kasi na, pangit na talaga. Eh yan tiles ng lababo, tingnan nyo ang mga singit-singit. Pag sa akin yan, doon sa kila Emily, kuskusin ko yan. Kaya ang balikat ko, iniinda ko eh. Andito kasi ako sa kusina, oh. Grabe na ang tulo ng bahay na ito. Ang kusina, ang CR, umiihi ka, nababasa ka na. Buti may natutulugan pa kami. Ito yung finish product na po ito mga kaibigan. Yan, sasala-salain yan ng ganyan. Tapos yung pinong-pino ilalagay sa garapon. Yan o. Tingnan nyo naman. May mga lumusot pa rin ganito. Yan o. Yan o. Yung parang tangkay ng malunggay. Yan. Inaalis din yan. Ang dami ko talaga nagawa. Ang daming nagawa. Mahigit 7 minutes lang yung video ko kanina. Dumilim. Dumilim na siya. Gawa ng nag-overheat. Yan na. Maraming salamat po sa nanonood ng aking video. Habang tayo ay nagkukuda-kuda, nagdudurog-durog ng ganito, mag-isa lang ako dito kasi sumimba yung dalawa kong pamangkin, hapon na yung darating, yung kapatid ko pumasok. Hindi naman araw-araw may pasok yun. Sa yun? Sa mga Milo, ganyan, Nesty, kape, sa finished product na sila. Pag mahina, ini-schedule ng pasok. Ayan, 8 minutes na. Bye-bye!